Kamalayan, kasama si Pastor Jemo Banzuelo. Okay, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral. Alam nyo ba na ang pinakamahalagang mensahe po ng Biblia sang-ayon nga sa aklat ng Juan sa bandang dulo? Kaya po nasulat lahat ng mga tungkol kay Jesus na binanggit sa Biblia upang malaman natin na siya po ang Kristo. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po ang pinakamahalagang mensahe nito. Sa isang personal na pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At dito po sa Book of James, meron pong tinatalakay dito ay yung pong pananampalataya at saka yung mabuting gawa. Sapagkat ang kaisipan ng iba, yung pong mabubuting gawa, yan po ay requirement para sa kaligtasan. Ang mabuting gawa po ay hindi requirement para tayo po ay maligtas. Ito po ay result ng kaligtasan. Kaya po tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo po ay ligtas na. At nais po nating bigyan ng linaw ito dahil kadalasan ay nagkakaroon po ng mga kaisipan na kaya ibinigay ang kautusan para sundin at pag nasunod mo, ikaw ngayon ay maliligtas. Ang tanong, yan nga po ba ang layunin ng kautusan? Well, ilang problema po ang makikita natin pagka ganyan pong katuruan ang ating sinunod. Una, sinasabi ng banal na kasulatan ay meron po tayong sinful nature. Magandang tanungin din ng ating mga sarili, bakit nga ba nakagagawa ng mali? Pero pag tiningnan nyo po at inunawa itong statement na ito, inyong mapapansin na kahit tayo po ay magkaroon ng kaalaman sa tama at saka sa mali, kaya nga kung oobserbahan po ninyo at kung tayo po ay magiging honest, karamihan sa ating mga pagkakasala ay mga bagay na alam na nating mali pero nagagawa pa rin natin. So ngayon, tingnan naman natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Ano po? So sabi rito sa Romans chapter 3, verse 20, "For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are." Okay. Una, sinasabi niya sa atin dito, babasahin kong muli yung umpisa, "For no one can ever be made right with God by doing what the law commands." Wala pong magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos pamagitan po ng pagsunod sa kautusan. Marami pong dahilan yan. Una, dahil nga ang problema natin ay yung sinful nature natin. Pangalawa, kahit po gumawa ka ng mabuti, simula ngayon, assuming nakakayanin mo, simula ngayon hanggang kamatayan, hindi mo kayang burahin ng paggawa ng kabutihan yung mga kasamaan na nagawa mo noon. Mahalagang maunawaan po natin mga kapatid na ang hinahanap ng Panginoon is perfect obedience at hindi natin kayang ibigay yon. So ibig sabihin, hindi natin kayang burahin ang kasalanang nagawa na. Iniiwasan natin yung pinagbabawal, pero ang problema, hindi natin nakikita yung pinagagawa na hindi naman natin nagagawa. Walang kaibahan sa trabaho, di ba? Kung kayo po'y pumapasok, halimbawa natulog kayo mula umaga hanggang hapon sa inyong trabaho, hindi nyo pwedeng sabihin sa inyong boss na, bakit ka galit sa akin natulog lang naman ako. Okay, siyempre po magagalit siya. Bakit? Dahil hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, ikaw ay nagkakasala. So yan po yon. So no one can ever be made right with God by doing what the law commands. So hindi po tayo maliligtas pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Pangalawa, ito po. Ito ang magtuturo sa atin ngayon sa pangangailangan kay Kristo. The law simply shows us how sinful we are. Again, this is from Romans chapter 3 verse 20. Paminsan, hindi natin makita yung pagiging makasalanan natin dahil sa ating sariling pamantayan, matuwid naman tayo. Bakit po? Ang tendency natin paminsan parang yung Pariseyo na binabanggit sa gospel. Hinahambing niya yung sarili niya dun sa publikano. Ang sabi niya, "Salamat o Diyos dahil hindi ako katulad ng publikanong ito." Yung publikano po ay isang tax collector, ay matuwid siya dahil ikinukumpara niya yung sarili niya sa inaakala niyang mas makasalanan sa kanya. Ganyan minsan ng tao yung bang mahilig tayo mag-compare. At mas mainam tayo, akala natin matuwid na tayo. Pero in reality, mga kapatid, hindi po yun ang sukatan. Pangalawa, paminsan ginagamit nating sukatan yung damdamin natin. Dahil wala yung atake ng konsensya, ang tingin natin tayo po'y matuwid. Ngayon, inuulit po natin at nililinaw.
Ang sinasabi ng kasulatan dito, napaka-importante, habang sinisikap mong sundin ito, nagkakaroon ka ng realization, hindi ko kaya, makasalanan ako, at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ngayon, kaya nga, ang sabi po dito, "But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned, and we all fall short of God's glorious standard, yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins." Yan po ay Romans chapter 3 verse 21 to verse 24. Samahan niyo po ako. Dito po tayo ngayon pansamantalang nagpapaalam. Ito po si Pastor Jebo Banzuelo na inyong nakasama dito po sa programang Kamalayan. God bless.